Kung ikaw ang pipili, alin dito sa dalawa ang iyong kukunin? Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as Kahapon mga ka-riders, nang ni-review po natin itong Suzuki Access 125 na standard version na, parang napansin ko nagkakapareho sila ng specs nito pong Mio Pacho 125. Ngayon nga po, gagawan natin ng comparison video itong dalawa. Kaya lang, ka-level nga po nitong Mio Pacho 125 yung Access na Ride Connect na edition. Yun lang mga riders, wala pa po dito yung unit. Ang nandito pa nga lang po itong standard version po na Access 125. Anyway, gawan na rin po natin ng comparison para may idea po kayo kung alin sa dalawa ang talagang mas maangas. Unahin na po natin yung mga presyo. Dito po sa Access 125 na standard version, 84,900 po ang kanyang cash price. So halos 10,000 po ang lamang dito po sa Mio Pacho na model 2024 na. Ito po yung merong Y-Connect mga ka-riders. Alam nga po natin sa loob yung presyo nung Ride Connect na edition po ng Suzuki Access. Parehong-pareho lang po ng presyo dito sa Mio Pacho model 2024 na 125, 93,900 pesos. Installment naman po nitong si Access 125 standard, 4,000 pesos po ang down. At sa 3 taon po ay 4,058 pesos. At dito naman po sa Mio Pacho, 10,000 po ang kanyang down payment at 4,072 po naman po ang monthly installment sa 3 taon. Pareho po silang may tigatlong kulay na available. Dito po sa Mio Pacho 125, available po siya sa pastel green, ivory white at saka black. At dito naman po sa Suzuki Access 125, available po siya sa solid ice green, pearl grace white at saka metallic matte black. Pero bago po tayo magpatuloy mga ka-riders, linawin ko lang po wala pong brand war na mangyayari. Basta kayo po ang mag-decide kung alin ang gwapo para sa inyo. Pero kahit alin man po ang mapili nyo dito sa dalawa, ay panalo na rin po tayo. And then sa lighting system, pareho po silang combined LED at bulb mga ka-riders. Unahin lang natin dito sa Suzuki Access. Yan sa headlight po, LED. Then sa turning signals naman ang bulb ang ginamit. And then meron siyang DRL dito sa gitna mga riders. At dito naman po sa Pacho 125, ang DRL po niya ay nakasama na dito sa headlight. Bali, full LED rin po at nakabulb naman sa turning signals. At ang pareho po sa kanila, yung pwesto o position po ng mga turning signals mataas at parehong naka-vertical. Sa taillight naman po ng Access 125, ayan, nakikita nyo po yung mga diode niya. So LED po yan sa stoplight taillights at bulb naman po sa turning signals. At ganoon din po dito sa Pacho 125, nasa gitna po ang LED na taillight stoplight at bulb rin po sa turning signals. Then sa decals design naman po, meron po dito sa Mio Pacho, maganda yung estilo niya, parang European scooter ang datingan, di ba? Kaya meron po ditong decals na kulay yellow, white at saka gray. Habang dito naman po sa Suzuki Access 125, malinis po siya mga riders. Emblem lang po na ito, Access na naka-emboss. And then naka-chrome na. Then meron brand dito sa likod na Suzuki. Meron din naman po dito sa Mio Pacho. Ayan po yung brand niya sa likod na Yamaha. Yung identity nila, siya naka-display dito sa harap. Meron po ditong emblem ng Yamaha sa center. Ganun naman din po dito sa Suzuki Access 125. Nasa gitna po yung kanyang emblem na Suzuki. Sa bearings, lumamang na si Access 125 dahil metal po yung ginamit na
front fender saka yung leg shield. At dito naman po sa patio, plastic pa rin po siya. Pero flexible plastic naman mga riders. And then almost equal po siya ng size ng floorboard. Yun lang, dito po sa Mio Patio, dito po nakapwesto sa floorboard ang battery. Ingatan na lang natin huwag mapasapak sa baha para di tayo magka-problema. Ayan, bukas tayo. Ayan, yan po ang pwesto niya. Unlike po dito sa Suzuki Access 125, na andito sa dibdib niya yung pwesto ng battery. So safe na safe siya dyan. And then pareho po silang may tigalawang hook dito po sa gitna at nandito sa ilalim po ng upuan na merong lock. And then sa Mio Patio, pareho pong may lock yung kanyang utility hook dito po sa gitna hanggang dito po sa ilalim. Ayan. Hindi nga lang po siya foldable unlike sa Suzuki Access. Pareho po silang merong tigalawang pocket left and right side. Yun lang, dito po sa Mio Patio maganda, may cover po yung isang pocket niya dito sa left side. At nasa loob po yung charging port na USB ready na, nagsosolo lang mga riders. And then kasya naman po dito ang cellphone basta pa side po ang lagay. Then wala pong lock yung cover. Okay, dito naman po sa kabila yung pocket, malalim din po, kasyang-kasya din dyan ng cellphone mga ka-riders. And then manual key pa rin po sa kanyang ignition system, meron din po siyang shutter key lock. At dito naman po sa Suzuki Access, ganoon din po, dalawang pocket na medyo malalim, wala pong cover. At dito po sa ignition system ng Access 125, ganoon pa rin po, manual key at saka meron pong shutter key lock. At nasa labas naman po yung charging port ng Suzuki Access na USB type ready na rin po. Lumamang naman po sa instrument panel ang Mio Patio 125 dahil full digital na po dito sa Mio Patio na naka-vertical din yung pwesto po ng panel, kaya very unique, diba? Saka naka-upright na rin siya, oh. So dito naman po sa Suzuki Access, pareho naman silang naka-upright na. Yun lang, combine po ng analog at digital sa meter panel. Mga switches and button po, dito po sa Mio Patio, meron po siyang stop and start system. Ito po yung device na pag naka-activate, kusa po siya magsha-shutdown kapag napa-traffic tayo. So makakatipid po tayo sa gas kaganon. And then kapag i-start ulit, bawang namatay na, napatigil tayo ng mga 5 seconds. Isang piga lang po sa throttle, kusa na po siyang mag-i-start. Okay, meron din po siyang hazard lamp dito, may switch on and off. And then electric starter push button. Dito po sa kabila, high beam low beam sign, wala pong passing light, turning signals at saka horn. Dito naman po sa Suzuki Access 125, magkasama po ang electric starter push button at saka kanyang kill switch engine. Meron din pong switch ng hazard lamp, on and off. Lamang naman po sa safety features itong Access 125 dahil meron po siyang passing light, kasama na po dito sa button ng high beam low beam sign. And then turning signals left and right, and then turn off sa gitna, horn or busina. And then sa brake lever po, pareho pong may park brake lock dito sa Access at saka sa Patio. Ayan, nasa left side po ng brake lever. At dito naman po, button siya mga riders, so parang sa Aerox. And then sa upuan naman po, magkaiba na sila. Kulay brown po dito sa Access 125 at pure black naman po dito sa Mio Patio 125. So one tone lang sila pareho. Pareho pong single stitch. And then mas mahaba po ang upuan at mas malapad dito po sa Access 125. Dito naman po sa Mio Patio, medyo maiksi lang siya. Pero syempre, kasya dyan ang isang back rider. So another reminders mga riders, pag mag-aangkas po tayo, isa lang. And then para sa akin, mas okay po ang grab bar ng Access 125. Bukod na mataas siya, pwedeng stopper po ng ating angkas. At the same time, grab bar. Yun lang sana nilagyan ng rubber ha. Kasi medyo masakit po yan pag napabilis tayo ng takbo at sa sobrang higpit ng kapit. Dito naman po sa Mio Patio, hindi naman maiipit yung ating kamay. Saktuhan lang din. Maganda lang talaga sa Access 125, meron siyang parang sandalan, di ba? In case na umarangkada tayo, hindi mahuhulog yung ating angkas. Then, compare naman po natin yung kanilang mga underseat storage. Ayan, pareho naman po silang medyo malaki din, pero para ma-prove ko po sa inyo kung gaano siya kalaki, magsukat po tayo ng isang medium size na full face helmet.
Okay, unahin po natin dito sa Pacho 125. Check natin kung kaya ha. Ayan, pumasok naman pero hindi po ito sigurado sasara. Kasi malaki po yung shell at saka hindi siya nakasip para sa helmet mga riders. So, palit tayo ng top box bracket. Ayan, para makapaglagay po tayo ng top box. At dito naman po sa Access 125, check natin kung kaya ha. Ayan, pasok din naman po. Ayun, kaya po siya. Kaya lang medyo mapupersa. Pero pwedeng isara ha. Ayan. Pero mas maganda para hindi mapupersa yung upuan natin. Wag na natin ipilit. Although pumasok siya, mas malaki po ang U-box ng Access kaysa sa Pacho. And then sa fuel tank capacity, nasa 5.1 liters po ang full tank dito po sa Mio Pacho. At meron po siyang fuel consumption na nasa 45 to 48 kilometers per 1 liter. At nasa 105 kilometers per hour naman po ang top speed ng Mio Pacho 125. Okay, dito naman po sa Access 125 ng Suzuki, nandito po yung tangke. Kaya sa likuran, kaya unique siya, di ba? Hindi na tayo tatayo pag magpapagas tayo. Okay, dito rin po pala ang bukasan ng ating tangke sa ignition niya. Para tayo magbubukas ng pintuan. Okay, andyan sa puwitan yung kanya pong fuel tank. So meron po itong 5.3 liters na full tank capacity. At meron po siyang 57.3 kilometers per 1 liter na fuel consumption. Ayon po yan sa WMTC test method. At umaabot po ng 90 kilometers per hour naman po sa top speed. And then ganito po ang itsura ng susi dito po sa Mio Pacho. At ito naman po ang susi ng Suzuki Access 125. And then magkaiba po sila sa side mirror. Dito po sa Pacho 125 parang dahon ang kanyang shape. At dito naman po sa Access 125, yan, very classic siya na naka-chrome na bilog na side mirror. Medyo malaki din siya, oh. Terno naman dito sa classic looking na scooter. Pareho lamang po silang automatic sa transmission, naka CVT. Pero lamang po dito sa Suzuki Access dahil meron pa rin po siyang kickstart. At wala naman pong kickstart dito sa Mio Pacho 125. And then pareho pong may kill switch sensor yung kanilang mga side stand. Okay, sa footrest naman po, medyo mahaba po dito sa Suzuki Access, aluminum din siya. At dito naman po sa Mio Pacho, maganda naman yung shape niya, di ba? Kahulma dun sa body. At medyo maiksi lang po, pero aluminum pa rin po yan. And then magkaiba po sila ng muffler. Dito po sa Pacho 125, plastic po yung heat guard, then bilog po yung kanyang stock na muffler. At dito naman po sa Access 125, stainless steel na heat guard at medyo triangular po ang shape ng kanyang stock na muffler. At meron pong protection yung elbow ng tambucho. Ayan, mahaba yung bakal na protection. Check natin sa Pacho. Dito naman sa Pacho, plastic po ang naka-shield. So dito po sa kanyang pang cover nakadugsong. And then 800 ml po ang engine oil capacity ng Pacho 125. 650 ml lang naman po sa Access 125. And then sa gear oil capacity naman po ng Mio Pacho 125, 100 ml. 50 ml lang naman po dito sa Access 125. Pareho po silang single-sided shocks sa rear suspension. Pareho pong non-adjustable. Pareho din po naka-drum sa rear brake. And then dito po sa rear tire, meron po itong size na 90 by 100 by 10. So maliit lang po yung diameter ng kanyang wheels. Then kulay silver po siya. Maxxis tire na tubeless. And then sa Mio Pacho naman po, ang size ng rear tire 110 by 70 by 12. So mas malaki yung diameter. Glossy black na alloy din po yung kanyang wheels. Wala nang decals. Pareho po sila. Of course, Maxxis tire na tubeless. Dito naman po sa front tire sa Access 125, 90 by 90 by 12. And then 12 inches na po ang size ng kanyang wheel dito sa front. At dito naman po sa Mio Pacho 125, meron po itong size na 110 by 70 by 12. So pareho po sila Maxxis tire na tubeless. Pareho din pong telescopic fork ang front suspension. Kulay silver po dito sa Access at kulay black naman po dito sa Mio Pacho. And then sa braking system, pareho pong single disc sa front na merong single piston caliper, non-ABS or CBS po. At ganoon din po dito sa Mio Pacho 125, single disc na meron pong single piston caliper. Yung nga lang po ang pagkakaiba, nasa right side po ang pwesto ng disc ng Pacho. Nasa left side naman po dito sa Access.
And then mas mabigat po ng 10 kilo ang Access 125 sa curve weight dahil tumitimbang po ito ng 105 kilos at 95 kilos lang po dito sa Mio Pacho 125. At mas mababa rin po ang seat height ng Mio Pacho 125, nasa 750mm. 770mm naman po sa Suzuki Access 125. Sa ground clearance po, mas mataas naman ang ground clearance po ng Access, nasa 160mm. At nasa 135mm naman po ang seat height ng Mio Pacho 125. Almost equal din po sa engine specs, 4-stroke, single cylinder, 2-valve, single overhead cam, air-cooled sa cooling system, fuel-injected sa fuel supply system, pareho pong 125cc displacement. And then naka-blue core hybrid engine po ang Mio Pacho 125. At Suzuki Eco Performance naman po dito sa Access. And then sa power at performance, hindi po sila nagkakalayo. Unahin lang natin dito sa Pacho 125. Meron po ito maximum power na 8.4 horsepower at 6,500 RPM and 9.9 Nm of torque at 5,000 RPM. Ito naman po sa Access 125, 8.4 horsepower at 6,500 RPM and 10.2 Nm of torque at 5,000 RPM. Ayun, natapos din. Sana nakatulong po sa inyo yung ginawa nating comparison dito sa dalawang motorsiklo para may idea po kayo sa pagkuha ng motorsiklo, lalo na ngayong magpapasko. Okay, hanggang sa muli, like, comment, and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po. Gigising ng maaga para maaga makapasok. Kaso traffic na naman, kaya si Boss Salos ako'y masuntok. Kasi late na naman ako, pagdating ko ay pawis-pawis na. Di pa ako nagtatrabaho, pero sa traffic ako'y pagod na. Siksikan doon kahapon, marami ng pasahero nun. Bandang monumento hanggang Cubao, galing lang ako ng Alabon. Kaya ako'y nagdesisyon na bumili na ng motor. At simula noon, ako ay napa-3-4 motor. Maaga nang nakakauwi, maaga pang nakakapasok. Nakakambanding ang pamilya at may serbisyo pang patok. Kaya wag nang magatubili, halika